Isang mapayapang bayan ang makikita sa tanawin, napapaligiran ng luntiang kabundukan at malinaw na kalangitan. Sa 249 years ago habang payapa ito ang ibang nilalang ay may napansin na kakaiba. Ngunit nang nakita nila ito ay nagbago ang kanilang reaksyon. At isang malaking dimensional gate ang nagbukas sa kalangitan. Sila ay nagpakita ng mabagsik sa sangkatauhan, ang mga tatawaging demonyo sa hinaharap. Pagkatapos nilang makapasok sa sangkatauhan, ipinahayag nila ang pagsalakay sa buong sangkatauhan. Ito ay minarkahan ang pagsisimula ng pagsalakay ng mga demonyo. Napagtanto kung gaano kahirap ang sitwasyon kaya binuo ng Orthodox na alyansa ang Orthodox Heaven Demon Extermination Corps at ipinahayag na sila ay magpapasakop sa mga demonyo. Nakalipas ng 3 araw, sa Anhui madaming mga Orthodox paksayon namatay sa pakikipaglaban sa demonyo at dito nabura ang Orthodox. Nakalipas ang 1 taon, sa 1 taon na iyon, kalahati ng mga tao sa gitnang kapatagan ay pinatay ngunit ang Orthodox at Unorthodox Murm ay nagtulungan upang bumuo ng huling linya ng paglaban sa Sichuan. Nakipaglaban ang buong alyansa, pinagsama ang buong lakas ng sangkatauhan gayunpaman matapos naganap sa loob ng kalahating buwan. 70% ng hukbong panlaban sa demonyo ay namatay at ang gitnang kapatagan Murm ay opisyal na nabura. Ang natitirang mga nakaligtas ay naging mga alipin at kinaladkad sa kaharian ng demonyo. Kasama na kawawang binata na ito, nahuli at kinaladkad doon. Nakalipas ang 5 taon, ako ay na hindi gumamit ng panloob na enerhiya mula sa kapanganakan, ay ikinategorya bilang isang bihirang species. Sa pamamagitan ng iba't ibang eksperimento at pag-brainwash ng utak, naging bahagi ako ng hukbo ng pagsupil sa mga kaharian ng demonyo. Makalipas ang mga dekada na iyon, nilusob ko ang ibang mga dimensyon at nagsagawa ng mga pagpatay at nakapatay ako ng marami. At pagkatapos ng 75 taon naging isa akong alipin na kawal, ako ay kinilala sa aking mga kontribusyon at naging isang commander sa mga demonyo. Nakalipas ang 120, na-promote ako bilang isang commander. Isang bituin ng pag-asa, sa wakas ay nalaman ko na rin. Nasayang ko ang 50 taon sa pagsisikap na hanapin ang mga kondisyon at paraan upang maipakita ito. At 65 taon pagkatapos nito, sinimulan ko ang rebelyon na masinsinan kong inihanda. 1 linggo pagkatapos magsimula ang rebelyon, sa kasalukuyan madami ang namatay sa laban at nakipaglaban. Isa na dito ang binata duguan, pagod sa pakikipaglaban. Kaharap ang nakakatakot at binabalutan ito ng isang naglilihab na apoy kaharap ang binata. At ang rebelyon ng kanyang sinimulan ay nabigo. Putol ang 2 kamay, hindi na makalaban ito sa malubhang na tamo, sayang ang ganyang lakas mo. Ang nagsalita ay walang iba ang Demon King Turrent dagdag pa, isinapanganib mo ang lahat ng kontribusyon na iyong naipon para lamang sa isang paghihimagsik sa antas na ito, tama ba ako Schwitz von Grental? Malubha at nap-icon sa sagot ng Demon King, hindi ako dapat tinatawag sa ganyang walang kwentang pangalan. At pinilit na magsalita kahit na masakit, ang pangalan ko ay si Bigang tandaan mo yan. Hindi batid kung ano ang pinagsasabi, hindi ko maintindihan ito. Habang ang mga kakayahan at talento na taglay mo ay kakaunti, palagi kang may matinding obsesyon na mabuhay anuman ang sitwasyon. Lakas lamang ang ginamit mo, ngunit bakit ka nagpasya na kumilos ng walang ingat pagkatapos ng lahat ng oras na ito, marahil. Kinailangan kong maranasan ito kahit isang beses.
Para upang makakuha ng tiyak na tagumpay sa susunod na laban natin, wala akong choice kundi ipaglaban ka kahit minsan. Medyo kawili-wili yun marinig ngunit ito rin ay isang handgal na paraan ng pag-iisip. Akala mo ba bibigyan kita ng pangalawang pagkakataon, mamamatay ka dito ngayon. Habang itinataas ang kamay nanginginig ito pinipilit na kumilos, sa tinig hindi ako mapapatay sa mga kamay mo. Sabay isang mabilis na kilos ang ginawa sa kaliwang parte ng dibdib kahit na malubha ang pinsala. Nakita ito ng Demon King tila seryoso. Wala na siya ibang pagpipilian kundi gawin ito, sabay ang paglabas ng dugo mula sa kanyang bibig pati ang mga ugat ay umaabot sa kanyang mata sa hirap buo niyang pinilit ito hanggang sa paghawak niya ng kanyang puso. At isang berdeng circle na liwanag ang lumiwanag sa kalangitan at nagpapalabas ito ng nakakasilaw na ilaw kaya agad napansin ito ng Demon King. Sa nakikita, ginamit niya ang time regression ang muling pagkabuhay ulit. Ito ay saklaw ng autoridad ni New Ziren, isang ancient evil god. Sa tingin ko, ang dahilan kung bakit tahimik mong tiniis ang iyong pagkatalo at kahihiyan sa loob ng 200 taon ay marahil ang paghandahan ang lahat ng ito. Hinamon ang Demon King, maghintay ka lang at makikita mo, sa susunod na maglaban ulit tayo, maghahanda pa ako ng maigi at tatalunan ang kalokohan mo. Isinisumpa ko lahat kayong mga demonyo ay mamatay sa aking mga kamay. Ikaw maliit na garapata, aabangan ko ang iyong pagbabalik sabay isang mapanghamon ng ngiti o tawa ang samilaw sa pagmumukha nito. Isang huling salita ang naiwan sa Demon King, ikaw ang tanging tao na kinikilala ko, sabay isang malakas na berdeng ilaw ang yumanig. Pagkatapos sa Central Plains Murm, gabing tahimik at payapa na bayan. Ngunit nasira ang katahimikan nang tumama ang berdeng kuryente sa isa sa loob ng mansyon. Malakas ang pinagmula ng bumagsak na kuryente at makikita ang binata na natamaan kaya nawalan ng malay. Oras na natitira hanggang sa ang pagsalakay ng demonyo ay 10 taon. Kinabukasan, sa Orthodox Alliance Martial Arts Academy, sa Dragon Spring Academy. Isang camp entero ang nagpapako ng pako at habang inaayos ang sirang bubong sagot ng isa, hindi ako makapaniwalang tumama ang kidlat ng wala sa oras, tama ka kapatid at sapat itong malakas para sirain ang bubong ng training ground. Kung ganun dapat tayong mas magkumbaba dahil nasugatan lang ang talonan, anong ibig sabihin mong talonan? Ikinuranto niya dahil ang vice instructor na ulila na ibinalik ng manggagamot na si Jean Beck, siya daw ang tinamaan ng kidlat na iyon ilang araw na ang nakalipas at ang martial arts instructor na hindi marunong gumamit ng inner energy. Sa aking narinig kapatid, hindi naman siya nasaktan ng husto. Natuwa pa ito sa nangyari dahil mas maganda sana kung nasugatan siya ng husto. Dahil ngayon ay public execution niya, sa loob ng stage kung saan maglalaban ang dalawa, madami ang manunood at magsasaksi sa kaganapan. Sinimula ng headmaster ang pagsisimula ng tunggalian. Ito ang tunggalian para sa Spear Assistant Instructor na posisyon ng Dragon Spring Academy. At pati ang manunod ay na-excite na kanilang masaksaksihan, ang iba ay natuwa, mag-uumpisa na ang tunggalian. Sa isang tabi, mayroon kaming kasalukuyang Assistant Instructor, Spear Assist Instructor, sa Big Ang. At ang kanyang kalaban ay ang kanyang challenger na inirekomenda para sa posisyon ng assist instructor, walang talo na banal na si Bat Meng Sondik. Nagkaroon ng kahilingan na i-verify ang kakayahan ng tulong na tagapagturo sa Big Ang, kaya ang tunggalian na ito ang magpapasya kung sino ang karapat-dapat na maging assistant instructor.
Sa huling salita, pareho kayong lalaban ng may dangal bilang martial artist sa linya, bigla nagsigawan ang mga manunood sa paparating na tunggalian. Naghanda ang dalawa, sagot ng isa, isang kawili-wili, mas maganda ka kaysa sa inaasahan ko at nakangiti itong nagsalita sa narinig ko, tinamaan ka ng kidlat nang wala sa oras. At pang-asar itong tumawa sa binata, at nagsalita, akala ko gumagawa ka lang ng dahilan para hindi ako labanan pero simula nang nagpakita ka sa harapan ko at tatapusin ko ito ng mabilis dahil sa iyong katapangan. Seryoso itong, nangangasar tila hindi alam kung sino ang kaharap, o pwede ka na lang sumuko. Sa napakalayong hinaharap matutuklasan mo ang tae ko, may isang instructor ng isang martial arts academy na hindi marunong gumamit ng inner energy. Sa kasamaang palad, iyon ay dahil ipinanganak siyang taglay ang katangiang iyon at ngunit hindi ito maaaring makatulong, natural na mababa ang tingin sa kanya ng iba. Ngunit sa huli, ang incompetent instructor na iyon na kilala bilang kahihiyan ng Martial Arts Academy at dumanas ng isang kakilakilabot na pagkatalo sa isang pampublikong tunggalian. At ninakaw niya ang kanyang posisyon bilang instructor at pinabayaan siyang gumawa ng mga mababang trabaho at gawain, nagdusa siya ng tunay na kakilakilabot na mga araw. Balik sa kasalukuyan, anong kalokohan ang ginagawa mo ngayon, upang isipin ng mga bagay-bagay? At matagal kong hinintay ang sandaling ito, sabay turo ng Pangasara ito sinabi, ikaw ang pinakapangit na nakilala ko. Naputok ito sa pagkainis-inis, sinsigiwan niya ang binata, paano ang isang tulad mo na may lakas na loob na kumilos ng mayabang? Ngayon hahayaan kitang panatilihin ang ilan sa iyong pagmamataas dahil isa kang instructor. Sabay naghanda ito sa gagamitin na pag-atake, oras na para pagbayaran mo yang mayabang mong bibig, sa galit mas nilakasan pa niya ang teknik. Sa paglusob at paggamit ng first form ay nagkaroon ng pagsabog mula sa kinatatayuan ng bisa. Ang sensasyong dapat kong maramdaman sa aking sibat, isang salita ang kanyang ikinagulat. At isang espada mababa, malatim, nakakamatay, hindi ko maramdaman ang lahat. Magiliw itong nagsalita, habang mukhang medyo disente at kailangan mo itong mapunta para magawa nito ang anuman, nagulat ang barbaro ito sa pagsulpot ng bida. Sabay pag-slash nito sa kinatatayuan pero nagawang makaalis ang bida. Nangingit-ngit ito sa galit sa isipan bakit hindi magawang mapatama ang bawat pag-atake ko. At paano niya naiiwasan ang Bull Demon Spear Art na sinanay ko ng ilang dekada ng napakadali. Sinabihan akong mahina siya, ngunit ito ay lubos na naiiba sa aking narinig. Pinagsabihan siya ng bida, ito ay mabagal pa sa ganyang paraan ka magtot-oro ng ganyang kakayahan mo. Sa narinig na puno na siya galit sa kayabangan ng binata halos binigyan ka lang ng swerte pero sa pagkakataon na ito ay hindi na. Sabay naghanda ito sa gagawin niya pagsugod sa binata. Tumalon ito handa ang mapanirang sandata papunta sa binata. Kailangan mo nang mamatay kaya ginamit niya ang huling form ng Demon Spear Technique. Bumabalot ang pulang enerhiya sa dulo ng sibat, nakatayo ito hinihintay ang susunod na mangyayari. Sabay nakita na niya ang butas, hawak ang sibat. Pinaikot-ikot niya ito sa kanyang kamay at sabay naghanda ito sa paparating na pagsugod. Gamit ito, sumigaw ito ng buong lakas. Walang paraan na ang half-assed spear technique ay maaaring hamarang sa akin. Hindi pala gagamitin ang hawak na spear kundi gumamit ng naglilihab na apoy sabay fireball. At hindi na nga makapagsalita ito dahil sa harap niya isang naglilihab na fireball ang malapit na tumama.
Sumabog ng pagkalakas-lakas mismo sa barbaro at hindi binigyan ng pagkakataon. Sa kabila matindi ang takot ng mga dalawang opisyal, sa nakita hindi makapaniwala tila ang kanilang dignidad ay nawala sa takot pati ang kumakain ng pagkain. Ang barbaro hindi alam ang gagawin at nilamon na nang naglilihab ng mahika ng apoy. Sa nakita, inanunsyo ng kagawad ang pagitan sa laban ng dalawa ay natapos na. At sabay nagtaas ito ng braso na nagpapakilala ang nagwagi Assistant Instructor Big Ang, habang ang kaninang binabalotan ng mahika ngayon ay binubuhusan ng tubig. Sa nakaraang buhay ako ay nahuli ng buhay ng demon at ako ay kinaladkad sa kaharian ng demonyo at nakaligtas sa gayunpaman kinaya ko ito sa loob ng maraming siglo. Sa aking pag-iisip ay napagtanto ko ang isang bagay na napakahalaga. Ano ang tingin mo sa aking hityang arts at maganda ba ang aking ipinamalas, malaking kakayahan ng mahika? Nagbigay ng galang sabay ipinakilala na itong martial arts ay tinatawag na fireball. Ay hindi naiiba sa mga martial arts sa mundo.